katambayan, may bisita tayo, si Engineer. So, Arnel. Oh, Engineer Arnel, bibili sa atin ng sisiyo. Ayun, nakalugi ano sir? Lagi yung sakit sir. Ay, mga sipon sir. Mga tamay, ito yung kinuha ni sir sa atin, 5. So, salamat kay Engineer Arnel. Okay lang. Ito na yung pato na i-ano natin, ibenta. Mga katambayan, ito yung ating pato na binili last time. Ito si sir at papakyawin niya yung ating binili po ng mga pato. Salamat sa kanila. So, sir, salamat sir ha. So ito na yung ating patuka katambayan. Pinakamurang patuka natin. Ayan, paghalo po natin yan sa ating bagaso po. So yan po yung paraan po natin para makatipid po tayo. Sa 850 yan lang po yung sako ng ating feeds, at saka ito naman nasa 3 pesos per kilo. So laking tulong po yan sa ating manukan para po tayo makasurvive sa pang araw-araw po na pagkain. Diskarte lang para makatipid po at talagang kikita pa po tayo kaysa naman mapunta lahat sa feeds yung ating kinikita. Dito tayo magtitipid na mura lang po. So yan po ay pinaghalong trigo, mais, darak at saka limestone. Kaya minsan umuusok po yan. Pagkatapos po natin mabasa katambayan, saka pa natin haluan po ng bagaso. Yan po yung ating diskarte. Ihalo po natin para sa ganun ay kumbaga mamix siya ng mas mabuti. So yan na po yung finished product natin, inalo. So ready to na yan, patuka, pakain. Sana po magandang araw po sa atin lahat mga katambayan. At may kaibigan po pala tayo na nagtanong po sa atin kung magkano na po yung naging presyuhan po o magkano yung presyuhan po ng ating mga alaga ngayon. Kung dati po nasa 1-2 yung ating mga inahin, ang bigay na lang po natin ngayon, since madami na yung supply, nagbago yung panahon, so nagbago rin po yung presyo. 1,000 na po yung ating benta po sa ating mga inahin, at yung ating mga tandang nasa 1,300 na po ang bawat isa. So kung magbibigay man tayo ng mga 1,500 na mga presyohan na tandang, sinasigurado po natin na talagang yung malalaki, kumbaga quality. So ganun po yung ating presyohan sa ngayon. So marami na talaga ang nagbago sa presyohan ng ating mga alaga ngayon. Yung native naman po, stable naman po yan. At kahit gaano pa karami yung ating mga alagang native, yung presyo niyan hindi yan bumabagsak. Nagmamahal pa po yan. So, nagiging demand pa po yan pagdating po ng bear months. Lalo na po pag December, nagkakaubusan yung ating mga supply sa native. Kaya yung atin, madami rin po tayong native dito. Paghanda rin po ito. Para sa ganun, pag may maghanap, may maibigay po tayo. Mga sisiyo natin sa loob, sa kulungan, meron tayong mga native din po na hinahanda para sa ganun ay hindi po tayo basta-basta mauubusan. May extra income po tayo sa ating manukan. So ganun po yung mga diskarte po natin sa ngayon na talagang naging matumal yung presyuhan. Pero kahit pa paano nabibentahan naman po tayo ng mga sisiyo. Isa na po dyan yung pagbili po sa atin ni Engineer Arnel. So nagpapasalamat po tayo yung ating mga pato na pinakyaw po. So yung ating pagbenta po doon, ang nangyari ay pakyawan na lang, kumbaga. So package na po yun. Bali nasa po yun, 12, 2 lalaki at saka 10 babae. So kumita din po tayo doon kahit paano ng nasa 2,000. So malaking tulong na din po yan sa pambili ng ating mga pagkain sa ating mga alaga. Yung maintenance po natin na lalo na ngayon ay pumapangit na naman yung panahon dito sa Jansan.
minsan ulan init, so napakahalaga na magkaroon din po tayo ng pangdepensa po sa ating mga alaga na kailangan din po nila para hindi po basta-basta magkahawa-hawa pag nagkaroon po ng sakit yung isa, quarantine po agad. So ganoon po tayo sa ating manukan mga katambayan, at yun sa loob po natin ng mga alaga, ano po yan talaga, hindi po natin yan pinapalabas, hinahalo po dito para hindi po malahian po ng mga native din po. Pero yung ating mga alaga naman po dito ng mga black astrop, gaya po nyan, i-ano po natin yan, ipasok po natin yan pag nagkataon, tilang kumbaga i-ano muna natin yan, ikulong muna natin yan ng mga 2 weeks bago ipasok dun sa loob para yung magiging itlog po nila ay talagang heritage din po, kasi ito posible itong nakastahan po ng mga native po natin. Yan 2 weeks, so 2 weeks yung ating tagal bago natin ipasok sa mga doon sa kabila para makastahan din po ng ibang lahi. Sa panahon po ng oversupply, isa po talaga sa ginagawa ko pong diskarte ay yung itlog po, pagkukolekta po ng mga itlog. Nabebenta pa kasi yung ating itlog po na fertilized, so sa halagang 500 to 600, yan po yung aking number 1 na pinagkakatahan ngayon. Kung lumampas na po yan ng 1 week po na hindi po nabibenta yung ating itlog, ang ginagawa ko po dyan, ginagawa ko pong table eggs, binibenta po natin sa halagang 250 per tray. So ganun po yung mga dapat diskarte natin pag yung ating area oversupply. Pero kahit pa paano naman po sa ngayon ay kumikita naman po tayo sa sisiyo, pa kunti-kunti nga lang. At yan, bumabalik na rin po sa dati kasi madami na rin po tayong kumbaga sa ating sa ating manukan ngayon, bumabalik na din yung mga customer po natin na gusto bumili ng sisiyo. Yung nga lang dito sa Sugsargen ay matumal, pero sa ibang lugar po, Davao Region, may mga order po tayo, at sana nga ay matuloy po yun kasi madami-dami din po yung ating order. At yan po yung ating ihahanda sa paghandaan sa darating po ng mga susunod na buwan, kasi alam naman po natin pag December madaming pera yung ating mga kaibigan. So gusto mag-alaga, gustong magkaroon ng libangan na pwedeng pagkakitaan. Yun nga lang, pag mag-alaga po tayo dito, mag-gusyo po tayong manok, hindi po palagi na may kita po, kumbaga hindi po palaging panalo po yan. May time po talaga na minsan malugi po tayo. Kahit yun sa ating manukan dati na nalugi po tayo, as in napakalaking lugi kasi naubos yung ating mga alaga, namatay, tamaan ng sakit. So lahat pong yan ay normal po sa pag-alaga ng hayop po. Kahit anumang hayop na alagaan po natin, gaya po ng pato, pabo, kambing, baboy, may time po talaga na dadating na meron ka pagdadaanan na problema. Sa atin naman po ngayon, ang isa po talagang pinaka number 1 na problema yung pag-oversupply. So yung ating mga sisiyo naman po na hindi natin na ibebenta, ginagawa po natin yung pangkarne. Yan yung ating gagamitin. So yung presyohan naman po ngayon dito sa Jansan, yung bentahan po ng mga karne, nasa po yan, kumbaga 230 to 250 per kilo. Upgraded man, native or heritage chickens. So kaliniwan ko pong binibenta yung ating mga lalaki po talaga ng heritage. Napag-isipan ko rin nga po na baka kung maging okay yung panahon ay yung ating alagang manok na mga sobra po dito, gaya po ng heritage po, native chicken, i-display po natin sa daan. At yan po yung ating number 1 na pwede tayong kumita agad po dyan, yung pag-display sa tabing daan na ginagawa na rin po ng ating mga kaibigan. Dapat lang po talaga, lakas ng loob at di tayo mahiya na magbenta, kasi yan po yung ating ngayon kumbaga kung hindi ka gagalaw, hindi ka kikita po dito. Wag na wag din po tayong magpapapisa ng mga itlog na wala po tayong order. Isa po yan sa dapat nyo pong isipin na pag nagpa-incubate tayo, nag-load po tayo ng itlog sa incubator, dapat handa ka rin pong gumastos po sa feeds, sa kuryente, sa kanilang kulungan, kasi hindi din po biro yung paggastos o pagbayad ng kuryente sa mga sisiyo po pag merong ilaw. So huwag kayong magpapapisa ng walang order. Kung may order man tayo, sigurado hihingian nyo po ng down payment po para hindi po tayo takbuhan. Mga ko po yan po yung ginagawa ko po
kumbaga diskarte para hindi tayo matakbuhan, hindi tayo malugi. So nangyari din po kasi sa akin yan na natakbuhan po tayo, pero natuto na tayo, humingi na tayo ng down payment po. Yun po ating kaganapan ngayong araw. Sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page Manok Tambayan. Nag-upload na rin po tayo doon, malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Maraming salamat po pala Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Panamox Forte, Worms to Go, Intenso Plus, Intenso Premium, and Intenso Power Stag. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Vatica Opo, Eduardo Bangit Jr. Pinapa-shoutout po ni Richard Santos yung kanyang mga kaibigan dyan o katropa na si Alaxinco Rumi, Lily and Baldo from Cavite City, Louie Reno Meron, and Tiny Barn Backyard. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!